Nanginig ang mga kamay ni Althea habang hinahawakan ang walis. Bawat hagod sa marmol na sahig ng marangyang hotel ay parang paghaplos sa sugat ng nakaraan. Dati, ang ganitong lugar ay tinitingala lang niya, ngayon, nililinis niya ito. Sa bawat tunog ng yapak ng mga bisita, sa bawat halakhakan ng mga nakapustura, naririnig niya ang mga alinggaw ng dating siya, ang babaeng minahal, pero iniwan, ng lalaking ngayon ay ikakasal sa iba. At sa gabing iyon, habang pinupunasan niya ang sahig ng bulwagan, doon gaganapin ang kasal ng lalaking minsang nangako ng habang buhay sa kanya, si Ethan. Tahimik siyang nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng unipormeng kulay abo, habang ang mga bulaklak ay inaayos sa altar. May mga batang tumatakbo, may mga bisitang nagpipicture, at sa bawat ngiti nila, unti-unting nabubuksan ang mga sugat na akala niyang maghihilom sa paglipas ng panahon. Nang biglang pumasok si Ethan, nakaitim na tuksedo, may ngiting dati ay siya lang ang dahilan. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo ni Althea. Napakapit siya sa walis, pinilit itago ang panginginig. Hindi siya dapat makita. Hindi siya dapat maramdaman. Pero paano mo itatago ang puso kung ito mismo ang sumisigaw? Miss, pakipunas nga rito, mahinang sabi ng isa sa mga coordinators. Tumango siya, yumuko, at nagpatuloy sa trabaho. Pero sa bawat patak ng pawis, may kasamang patak ng luha na pilit niyang pinipigilan. Nang sumapit ang oras ng seremonya, umupo siya sa pinakadulong bahagi ng bulwagan, kunwari nag-aayos ng sahig. Ngunit sa totoo, pinagmamasdan niya mula sa malayo ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang bawat sandali, bawat tawa, bawat sulyap ni Ethan sa bride niya ngayon, parang tinutusok ng libong karayom ang puso ni Althea. Hanggang sa sandaling magsimula ang tugtog ng wedding march. Bumukas ang pinto. Ang bride, nakaputi, maganda at puno ng saya. Habang si Ethan ay nakatayo sa harap, hawak ang book, handang salubungin ang panibagong buhay. Ngunit hindi niya alam, may isang babae sa gilid ng entablado, nagtatago sa dilim, bitbit ang isang lihim na matagal nang gustong sumabog. Sa ilalim ng kanyang maluwag na uniforme, unti-unting lumitaw ang umbok ng kanyang tiyan. Buntis si Althea. At ang ama ng dinadala niya ay walang iba kundi si Ethan mismo. Mabilis niyang itinago ang kanyang tiyan, ngunit nang tumagpo ang kanilang mga mata, isang sandaling hindi maitatanggi, napahinto si Ethan. Ang ngiti niya ay naputol, ang mga mata ay namilog, parang biglang nagbalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing magkasama silang nangangarap, ang mga pangakong hindi kita iiwan kahit kailan, at ang araw na iniwan niya ito nang walang paliwanag. Napatingin sa kanya si Ethan, puno ng pagkabigla, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. Tinapik siya ng best man, nagpatuloy ang seremonya, ngunit ang isip niya ay hindi naroon. Sa halip, tumakbo iyon pabalik sa nakaraan, sa araw na pinili niyang iwan si Althea, para sa karangyaan, sa negosyo, sa pangalan. Hindi mo kasi ako maintindihan noon, Althea, mahina niyang bulong sa sarili, habang nagsisimula ang seremonya. Pero paano niya ipaliliwanag ang bigat ng paglimot? Samantala, si Althea ay nagpipigil ng luha habang pinagmamasdan ang lalaking nagmamahal ngayon sa iba. Ang bawat do na lumalabas sa bibig ni Ethan ay parang pako sa puso niya. Pero pilit niyang pinatatag ang sarili. Para sa anak sa sinapupunan niya. Para sa bagong simula kahit masakit. Nang matapos ang kasal, isa-isang lumapit ang mga bisita para batiin ang bagong mag-asawa. Si Althea, tila hangin lang sa paligid, patuloy sa pag-aayos ng sahig, nag-aabot ng tissue, nagliligpit ng baso, habang pilit iniiwasan ang mga matang minsan ay nagpatibok ng puso niya. Pero hindi pa doon natatapos ang gabi. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, may marahang lumapit kay Althea. Isang matandang babae, nakasimple pero mamahaling damit. Iha, ikaw ba si Althea? Napatigil siya. Hindi niya kilala ang babae, pero may kung anong kabog sa dibdib niya. Opo, Ma'am D. Umiti ang matanda. Ako ang ina ni Ethan. Parang biglang nanlamig ang paligid. Hindi niya alam kung tatakbo o luluhod. Pero bago pa siya makasagot, marahang hinawakan ng ginang ang kamay niya. Alam ko ang lahat. Lahat ng ginawa ng anak ko sa'yo. Tumulo ang luha ni Althea. Ma'am, wala ho akong hinanakit. Matagal na ho akong nagpatawad. Ngunit mumiti lang ang ginang, puno ng lungkot. Iha, minsan ang pagpapatawad hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili mo.
Sa sandaling iyon, parang gumaan ang dibdib ni Althea. Ngunit bago siya makasagot, naramdaman niya ang pagkilos ng sanggol sa sinapupunan niya, at doon, unti-unti nang bumuhos ang mga luha niya. Hindi niya napansin, nakatingin na pala si Ethan sa kanila. Hindi niya mapigilang lapitan. Althea, mahinang sabi niya habang papalapit. Napatingala siya. Sa unang pagkakataon, muli silang nagkaharap ng mata sa mata. Walang mga salita. Walang musika. Tanging katahimikan at paghinga. Bakit nandito ka? Tanong ni Ethan, nanginginig ang boses. Trabaho ko ito, sagot niya, halos pabulong. Ganito na ang buhay ko ngayon. Gusto sanang humakbang ni Ethan, pero pinigilan siya ng ina. Anak, hindi sa lahat ng oras, may karapatang bumawi. Minsan, kailangan mo ring harapin ang bunga ng mga pinili mo. Tumungo si Ethan. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kabigat ang mga desisyong akala niya'y tama. Sa harap niya, nakatayo ang babaeng minsang binasag ang puso para sa ambisyon, ngayon, may dalang buhay na siya mismo ang dahilan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan. Pero bago siya makasagot, may narinig silang sigaw mula sa labas. Sir Ethan, may nangyaring aksidente sa kotse ng bride ninyo. Napalingon si Ethan, nagulat. Ang mga bisita ay nagsitakbuhan palabas. Si Althea, napatigil, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng ilang segundo, naghalo ang gulo, takot, at tanong sa hangin. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakatayo silang dalawa, ang nakaraan at ang kasalukuyan, magkaharap pero hindi magkasama. Habang unti-unting naupos ang mga ilaw ng bulwagan, bumalik sa pandinig ni Althea ang mga salitang minsang sinabi ni Ethan noon. Kung tayo talaga, kahit saan, kahit kailan babalik ang tadhana. Ngayon, hindi niya alam kung iyon ba'y pangako o sumpa. Nang lumabas si Ethan sa bulwagan, halos hindi na siya makahinga sa kabang nararamdaman. Nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa labas ng hotel, may umiiyak, may humihingi ng tulong. Ang bride niya, si Celeste, nakahandusay sa gilid ng kalsada, duguan ang noo, hawak pa ang lailayan ng damit pangkasal. Mabilis siyang lumapit. Celeste! Celeste, gising, nanginginig ang tinig niya habang tinatapik ang pisngi ng babaeng mahal daw niya ngayon. Pero sa loob ng puso niya, may kakaibang tunog ang tibok ng dibdib niya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagbabalik ng lahat ng nakaraan. Nang dumating ang ambulansya, sumama siya sa ospital. Si Althea naman, naiwan sa bulwagan, tula lang nakatingin sa malalaking pinto ang unti-unting nagsasara. Gusto sana niyang sundan, pero wala siyang karapatang makialam. Isa lang siyang janitress. Isa lang siyang anino sa kwento ng buhay ng lalaking minsan niyang minahal. Lumipas ang 3 oras. Tahimik na nakaupo si Althea sa likod ng hotel, yakap ang maliit na bag na tanging pag-aari niya. Ramdam niya ang bawat dampi ng hangin na parang paalala ng pait ng buhay. Ngunit hindi niya inasahan na sa gitna ng katahimikan, may marahang lumapit. Si Ethan. Puno ng pagod ang mukha nito, bakas ang pag-aalala. Althea T. Napalingon siya, pero hindi nagsalita. Si Celeste ligtas na siya. Pero napahinto si Ethan, parang may gustong sabihin na hindi maibulalas. Sinabi ng doktor, hindi na siya pwedeng magkaanak. Tahimik si Althea. Tanging mga kuliglig at ihip ng hangin lang ang naririnig. At ikaw, tanong ni Ethan. Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ganito na lang? Tumayo si Althea, marahan pero matatag. Ganito? Tulad ng ano? Tulad ng babaeng iniwan mo at natutong bumangon? Napatungo si Ethan. Althea, hindi ko alam. Akala ko noon tama yung ginawa ko. Akala ko kapag nagtagumpay ako, saka ko maipagmamalaki sa mundo. Pero ngayong nandito na lahat ng gusto ko, bakit parang walang saysay? Lumingon si Althea, mabagal pero may bigat ang bawat salita. Kasi, Ethan, hindi mo kailanman makakamtan ang kapayapaan, kung iniwan mo ang taong may dalang totoo mong puso. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ethan. Totoo bang buntis ka? Hindi siya sumagot, pero marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Walang salita, pero sapat na iyon bilang kasagutan. Napaatras si Ethan, parang binagsakan ng mundo. Akin yan. Tumango si Althea, mabagal, tahimik. Pero hindi mo kailangang akuin.
Hindi ko kailangan ng pera mo ni pangalan mo. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. At yun matagal ko nang hinahanap. Lumapit si Ethan, nanginginig ang tinig. Althea, patawarin mo ako. Kung pwede ko lang balikan. Hindi mo na kailangang bumalik, sagot ni Althea, mahina pero buo. May mga desisyong hindi na binabawi, Ethan. May mga sugat na kailangang tanggapin, hindi lang gamutin. Tahimik silang dalawa. Tanging mga ilaw ng lungsod ang saksi sa pagitan nilang dalawang minsang nagmahal, pero ngayon ay magkaibang mundo na. Ngunit bago tuluyang lumakad palayo si Althea, may marahan siyang idinagdag. Kung sakaling darating ang araw na hanapin ng anak ko, kung sino ang ama niya sana, handa kang sagutin ang totoo. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Ethan kung saan siya tatayo. Ang dating kumpiyansang lalaki, ngayo'y durog, naguguluhan at takot. Lumipas ang mga araw. Binalita sa media ang aksidente ng bagong kasal. Maraming nagsabing malas, may iba namang sinabing karma. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, si Althea ay nagpatuloy sa buhay. Lumipat siya ng probinsya, sa maliit na bayan sa Batangas, kung saan sariwa ang hangin at payapa ang gabi. Doon niya ipinanganak ang anak nila ni Ethan, isang batang lalaki na pinangalanan niyang Elias. Tahimik, masigla at parang sinag ng bagong umaga ang ngiti nito. Habang pinagmamasdan niya ang anak, madalas niyang marinig sa isip ang boses ni Ethan, kung tayo talaga, babalik ang tadhana. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa likuran. Althea. Napalingon siya. Si Ethan, payat, tila napagod sa buhay, pero may kakaibang liwanag sa mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Althea, may halong gulat at kaba. Matagal na kitang hinahanap, sagot ni Ethan. Iniwan ko na ang negosyo. Wala nang saysay sa akin ang yaman kung hindi ko naman kasama ang totoo kong pamilya. Umiling si Althea. Ethan, huli na. Hindi pa, sagot niya. Kung pwede lang, hayaan mo akong maging parte ng buhay ng anak natin. Tahimik si Althea. Tumingin siya sa langit, tila humihingi ng gabay. Kung iyon ang gusto mo, magpakatotoo ka muna. Hindi bilang milyonaryo, kundi bilang ama. At doon nagsimula ang mabagal na pagbawi ni Ethan, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi ng pag-amin, ng paghingi ng tawad, at ng bawat araw na ginugugol niya sa pagkilala sa batang minsan niyang hindi alam na umiiral. Ngunit sa bawat paglapit niya kay Althea, ramdam niyang hindi na ganoon kadali. May mga halakhak, may mga sandaling magaan, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may bakas pa rin ang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang anak na natutulog, marahan siyang nagsalita. Althea, kung sakaling hindi mo na ako matanggap, ayos lang. Pero sana, hayaan mong manatili ako rito kahit bilang anino lang. Ngumiti si Althea, puno ng lungkot at kababaang loob. Ethan, hindi mo kailangang maging anino. Pero sana, matutunan mong maging liwanag para sa anak natin at para sa sarili mo. At doon, parang muli siyang nakahinga. Sa unang pagkakataon, walang luha, walang galit. Tanging katahimikan at pag-asa. Ngunit bago tuluyang maging payapa ang lahat, may lihim pa ring nakatago, isang sulat na iniwan ni Celeste bago siya tuluyang umalis patungong ibang bansa para magpagamot. Isang sulat na magbabago muli ng lahat. Napalingon siya. Si Ethan, payat, tila napagod sa buhay, pero may kakaibang liwanag sa mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Althea, may halong gulat at kaba. Matagal na kitang hinahanap, sagot ni Ethan. Iniwan ko na ang negosyo. Wala nang saysay sa akin ang yaman kung hindi ko naman kasama ang totoo kong pamilya. Umiling si Althea. Ethan, huli na. Hindi pa, sagot niya. Kung pwede lang, hayaan mo akong maging parte ng buhay ng anak natin. Tahimik si Althea. Tumingin siya sa langit, tila humihingi ng gabay. Kung iyon ang gusto mo, magpakatotoo ka muna. Hindi bilang milyonaryo, kundi bilang ama. At doon nagsimula ang mabagal na pagbawi ni Ethan, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi ng pag-amin, ng paghingi ng tawad, at ng bawat araw na ginugugol niya sa pagkilala sa batang minsan niyang hindi alam na umiiral. Ngunit sa bawat paglapit niya kay Althea, ramdam niyang hindi na ganoon kadali. May mga halakhak, may mga sandaling magaan, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may bakas pa rin ang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom.
Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang anak na natutulog, marahan siyang nagsalita. Althea, kung sakaling hindi mo na ako matanggap, ayos lang. Pero sana, hayaan mong manatili ako rito kahit bilang anino lang. Ngumiti si Althea, puno ng lungkot at kababaang loob. Ethan, hindi mo kailangang maging anino. Pero sana, matutunan mong maging liwanag para sa anak natin at para sa sarili mo. At doon, parang muli siyang nakahinga. Sa unang pagkakataon, walang luha, walang galit. Tanging katahimikan at pag-asa. Ngunit bago tuluyang maging payapa ang lahat, may lihim pa ring nakatago, isang sulat na iniwan ni Celeste bago siya tuluyang umalis patungong ibang bansa para magpagamot. Isang sulat na magbabago muli ng lahat. Sa loob ng isang kahong gawa sa kahoy, natagpuan ni Ethan ang isang sobre, lumang papel, may pangalan niyang nakasulat sa maayos na sulat kamay. Para kay Ethan ang nakasaad. Kinabahan siya. Sa unang dampi pa lang ng daliri niya sa sulat, alam niyang mula ito kay Celeste. Umupo siya sa lumang bangkong kahoy sa labas ng bahay ni Althea. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, at nagsimulang basahin ang bawat salita na tila mga sibat na tumatama sa dibdib niya. Ethan. Kung binabasa mo ito, malamang alam mo na ang lahat. Alam ko kung sino si Althea. Alam ko kung sino ang bata sa sinapupunan niya noon. Alam ko ring hindi mo ako minahal sa paraang minahal mo siya. Matagal ko tong itinago. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto kong maramdaman mo muna kung paano maging buo, kahit sandali. Pero totoo, Ethan, hindi kailanman magiging masaya ang buhay na itinayo mo sa kasinungalingan. Kaya ngayon, bago ako umalis, gusto kong sabihin ito. Bumalik ka kay Althea. Bumalik ka sa totoong tahanan mo. Huwag mong hintayin na maubos ang lahat bago mo ma-realize na ang kayamanan ay walang halaga kung wala kang taong kayamanang tunay. Bumuhos ang luha ni Ethan habang binabasa ang huling linya. Parang lahat ng bigat, lahat ng kasalanan, sabay-sabay bumagsak sa balikat niya. Ngayon, mas malinaw pa sa dati, hindi lang siya iniwan ni Althea, kundi pinalaya rin siya ni Celeste. Kinabukasan, dumating siya sa maliit na bahay ni Althea, bitbit ang sobre. Nakita niya itong naglalaba sa likod bahay, pawisan, pero payapa ang mukha. Sa tabi nito, si Elias, nakaupong naglalaro ng mga batong pinulot sa dalampasigan. Althea, tawag niya, marahang parang nag-aalangan. Napalingon si Althea. Ethan, bakit ka na naman bumalik? Lumapit siya, iniabot ang sulat. Galing kay Celeste. Tahimik na binuksan ni Althea ang sobre. Habang binabasa niya, unti-unti rin siyang natigilan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ethan, at sa unang pagkakataon, walang galit sa mga mata niya. Matapang siya, bulong ni Althea. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yung ginawa niya. Ni ako, sagot ni Ethan, may bahagyang iti ng pait. Pero siguro oras na para simulan natin ang buhay na walang takot. Lumapit si Elias, hinawakan ang kamay ng ama. Tay, laro tayo. Napatigil si Ethan. Anong sabi mo? Umiti ang bata. Sabi ni Mama, may tatay na ako. Ikaw yun, di ba? Hindi na nakasagot si Ethan. Yumuko siya, niyakap ang anak, at doon niya naramdaman, ang lahat ng nawala, bumalik sa isang iglap. Hindi sa anyo ng yaman o karangyaan, kundi sa init ng yakap ng dalawang taong minsan niyang pinabayaan. Lumipas ang mga buwan. Natutong magsaka si Ethan, nagbenta ng lupa sa Maynila, at namuhay ng simple. Madalas pa rin siyang bumabalik sa lumang kasalanan, pero ngayon, hindi na niya ito tinatakasan. Bagkus, ginagawa niyang paalala kung gaano kabigat ang halaga ng maling desisyon, at kung gaano kasarap ang tamang pagsisimula. Isang gabi, habang sabay silang nanonood ng paglubog ng araw, marahan niyang sinabi kay Althea, hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad ng buo. Pero araw-araw gusto kong subukan. Ngumiti si Althea. Hindi mo kailangang subukan, Ethan. Dahil matagal na kitang pinatawad. Ang tanong lang, kaya mo pa bang patawarin ang sarili mo? Napayo ko siya. Siguro, yun ang pinakamahirap. Tahimik silang dalawa habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dagat. Sa hangin, ramdam ang katahimikan, hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil may bago ng simula. Ngunit isang umaga, habang papunta sa bukid si Ethan, may dumating na liham mula sa lungsod.
Isang abogadong may dala ng sobre, maiselyo ng pangalan ni Celeste. Ginoong Ethan, ito po ay huling habili ni Ginang Celeste Monteverde, sabi ng abogado. Nang buksan niya ang sulat, nanlaki ang mga mata niya. Sa huling pag-uusap ko kay Althea noon, nalaman kong ikaw ang dahilan ng pagkawala ng ama niya sa trabaho. Ginamit mo ang koneksyon mo para alisin siya sa kumpanya, kaya kayo nagkahiwalay. Alam kong hindi mo ito ginusto, pero ito ang katotohanan na kailangan mong harapin. Kung gusto mong tuluyang makalaya sa nakaraan, hanapin mo ang ama ni Althea, si Mang Renato. Buhay pa siya. Bumigat ang dibdib ni Ethan. Ang lahat ng sakit at kasalanan ay muling bumalik. Hindi pa pala tapos ang paghihirap ng puso niya. Kinuha niya ang lumang motorsiklo at tinahak ang daan patungong bayan sa Quezon, kung saan huling nakita si Mang Renato. Sa bawat kilometro, bawat hampas ng hangin sa mukha niya, naririnig niya ang boses ni Althea. May mga sugat na kailangang tanggapin, hindi lang gamutin. Ngayon, oras na para harapin niya ang sugat na siya mismo ang gumawa. At doon, sa gitna ng alikabok at alaala, nakilala niya ang matandang lalaki na matagal na niyang dapat harapin. Ngunit hindi niya alam, ang susunod na sasabihin ng matanda, babago sa buong kwento ng buhay niya. Tahimik ang paligid nang dumating si Ethan sa maliit na baryo sa Quezon. Ang araw ay papalubog na, at ang hangin ay malamig na tila ba may dalang bigat ng katotohanan. Bitbit niya ang lumang sobre, ang liham ni Celeste, at ang mabigat na pag-asa na sana may kapatawarang naghihintay sa dulo. Huminto siya sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Doon, sa may duyan sa ilalim ng punong mangga, nakita niya ang isang matandang lalaki, payat, mahina, ngunit may matalim na mga mata na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Magandang hapon po, mahinang bati ni Ethan. Si Mang Renato po ba kayo? Dahan-dahang tumango ang matanda. Ako nga. Sino ka naman, iho? Lumunok si Ethan, pinilit ang sarili na magsalita kahit nanginginig ang boses. Ako po si Ethan Villarreal. Parang biglang huminto ang oras. Napatingin si Mang Renato, nag-iba ang anyo ng mukha, halatang may naalala. Villarreal, ikaw yung dahilan kung bakit nawala ang trabaho ko noon sa kumpanya. Hindi na nagsinungaling si Ethan. Yumuko siya, marahang tumango. Opo. Ako po yon. At alam kong wala na akong karapatang humarap sa inyo, pero gusto ko pong humingi ng tawad. Hindi ko alam na dahil doon mawawala rin sa akin ang lahat ng minahal ko. Tahimik si Mang Renato. Matagal. Hanggang sa tuluyang huminga siya ng malalim. Anak, minsan ang buhay parang gulong. Yung nasa taas ngayon, siya ring mapapailalim. Pero alam mo, matagal ko nang natutunan yan. Hindi ko pinatawad ang ginawa mo noon dahil gusto kong gumanti. Pinatawad kita dahil ayokong manatiling bihag ng galit. Tumingala si Ethan, hindi makapaniwala. Ibig niyo pong sabihin pinatawad niyo na ako. Umiti ang matanda. Matagal na. Pero ikaw, anak, napatawad mo na ba ang sarili mo? At doon, sa gitna ng katahimikan ng hapon, bumuhos ang luha ni Ethan. Umupo siya sa tabi ni Mang Renato, walang salita, tanging paghinga at luha. Ang bigat ng taon-taong kasalanan, unti-unting gumaan. Kung totoo ang pagmamahal mo kay Althea, sabi ni Mang Renato, huwag mo nang sayangin pa ang panahon. Ang pagpapatawad, anak, hindi lang salita. Dapat may kasunod na gawa. Pagbalik ni Ethan sa Batangas, dala niya ang bagong katahimikan. Sa bahay, nadatnan niya si Althea at si Elias na nagtatawanan habang nagluluto. Sa pintuan pa lang, parang may kung anong liwanag na bumabalot sa kanya, isang liwanag na matagal nang nawala, pero ngayon, muling nagbalik. Tawag ni Elias habang tumatakbo papunta sa kanya. Si tatay dumating na. Niyakap ni Ethan ang anak. Anak. At hindi na ako aalis. Tumingin siya kay Althea. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Sa titig pa lang nila, alam na nila, tapos na ang takbo ng pagtakas. Panahon na ng tahimik na kapatawaran. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumangon si Ethan at Althea sa maliit na negosyo ng pagtitinda ng kape at tinapay. Madalas nilang marinig mula sa mga kapitbahay, ang ganda ng pamilya ninyo. Ngunit para kay Ethan, hindi iyon tungkol sa ganda, kundi sa hirap na pinagdaanan bago muling natutong magmahal ng totoo. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo sa ilalim ng mga bituin, marahang nagsalita si Althea.
Alam mo, Ethan, kung hindi mo ako iniwan noon, baka hindi ko natutunang tumayo mag-isa. Ngumiti si Ethan, hinawakan ang kamay niya. At kung hindi kita nakilala ulit, baka hindi ko natutunang lumuhod para humingi ng tawad. Tahimik silang tumingin sa langit. Walang salita. Tanging mga bituin at hangin ang saksi sa paghilom ng dalawang pusong minsang nagkasira, ngunit muling pinagtagpo, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa pagpili. At sa dulo ng lahat, sa wakas, natutunan nilang pareho ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Elias, pumikit si Althea sa balikat ni Ethan. Sa wakas, kapayapaan na. Hindi sa kayamanan kundi sa puso. Minsan, kailangan nating maligaw para muling matagpuan ang tamang daan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at magmahal kahit masakit.